Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Ama, salamat po sa bagong araw na ito na ginawa mo upang kami we will enjoy and rejoice in you. Upang kami magalak at magpakasaya sa bagong araw na ginawa mo para sa amin. Dahil ikaw lamang po ang gumagawa ng lahat ng mga biyayang ito sa aming mga buhay. Salamat din po sa bagong buhay na pinagkaloob mo sa amin ngayong umaga. At sa buhay na ito ay patuloy ka naming pupurihin, patuloy ka naming sasambahin, patuloy ka naming paglilingkuran, patuloy ka naming pasasalamatan sa lahat ng araw ng aming buhay. Panginoong Ama, salamat po sa mga kapatiran na naririto na anumang po ang kanilang kabag-abagan sa kanilang bahay o sa kanilang katawan, sa kanilang nararamdaman, ay naroon pa rin ang pananampalataya na sa paglapit namin sa iyong bahay na banal, ang lahat po ng mga kabigatan dito ay iyon ang pinawit at pinalitan mo ng kapayapaan, ng iyong pag-ibig, ng iyong pagliligtas, at ng iyong kalakasan. Naririto po ang bawat isa sa amin na nagpapasalamat, nagpupuri, at patuloy na sumasamba sa iyo. Samantalang aming binubukas namin ang aming puso, ang aming isipan, at ang aming buong buhay sa mga biyaya na inihanda mo para sa amin ngayong umaga. Sa aming pagsasama-sama, dahil kami po'y nananampalataya sa pasimula pa lamang ng aming pagsasama-sama, ay naroon ang banal na Espiritu na kumikilos sa aming mga buhay. At binabago niya ang aming nararamdaman. Binabago niya ang aming kaisipan. Binibigyan niya kami ng perfect peace, Panginoon. At ang aming puso, naman ng kabagabagan, ay pinupuno mo ng pag-ibig at kasiyahan. Kaya nga po kami po mauupo sa iyong paanan katulad ni Mary. At ang lahat na aming kakamtan ngayong umaga ay wala na pong makakaagaw. At ito po ay kalakasan at katotohanan na aming ipamumuhay araw-araw. Naririto po kami at kami po ang tahimik na uupo sa iyong paanan at makikinig sa iyong salita upang ito'y dumaloy sa aming puso at maging kalakasan na aming ipamuhay araw-araw upang sa aming buhay ay tuningan kami maging ilaw ng sanlibutan at ang naroon pa sa kadiliman ay masangat, mabigyan ng kaliwanagan at madalam din sa iyong kaharian. Panginoong Ama, salamat po. Ikaw po ang kikilos sa aming mga buhay, samantalang sa simula pa lamang ay nadama na namin ang iyong pag-ibig, nadama na namin ang iyong presensya. Kaya kami mananatiling nakaupo sa iyong kanan na nagpapasalamat, sumasamba at nagbibigay sa iyo ng lahat ng papuri at pasasalamat sa lahat ng biyayang inihanda mo na para sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ito pang aming panalangin. Isaiah chapter 32. Sa screen, pwede ng English para sa ating audience na dapat English. But I will read. Babasahin ko po sa Tagalog. Isaiah 32. Sisimulan ko po sa 15. Ito po'y magandang balita. Minsan pa, ngunit minsan pang ibubuhos sa atin ang Espiritu. Amen. Kung magkagayon, ang ilang ay magiging matabang lupa at ang bukirin ay pag-aanihan ng sagana. Ang katuwiran at katarungan
ay maghahari sa lupain, sapagkat pawang katuwiran ang gagawin ng bawat isa. Kaya iiral ang katahimikan at kapanatagan, magpakailan paman. Ang bayan ng Diyos ay malalayo sa kabalisahan at mamumuhay ng tiwasan. Ngunit sa kagubatan ay uulan ng yelo at ang lungsod ay mawawasak. Magiging maligaya ang lahat dahil sa saganang tubig para sa mga pananim at malawak na pastulan at mga kawan. Ito pong binasa ko at ating napakinggan ay solusyon. Sa panahon po ni Propetang Isaiah, sa pagkasulat niya nitong verses na ito, ay para pong nakita niya ang ating kapanahunan. Ano po ba? Sa mga unang verses po ng Isaiah 32, makikita po natin dito ay ang problema. Babasahin ko po mula sa verse 9. Kayong mga babaeng pabaya, masakit din po ba? Dingginin niyo itong aking sasabihin. Maaring nasisiyahan kayo ngayon, subalit sa isang taon ay wala na kayong mapipitas na ubasan. Matagal na kayong nagpapabaya, nagpapasarap sa buhay. Ngayon'y manginig na kayo sa takot, maghubad na kayo ng inyong kasuotan. At magdamit ng sako, dagukan ninyo ang inyong dibdib sa kalungkutan, sapagkat wasak na ang magandang bukirin at mabunga ninyong ubasan. Ang lupain ay tinubuan na ng tinik at siip. Tangisan ninyo ang dating masasayang tahanan at lungsod na dati puno ng buhay. Pati ang palasyo ay pababayaan at ang punong lungsod ay mawawalan ng tao. Ang mga tahanan at turing bantay ay guguho. Ang lupain ay magiging tirahan ng mga ilap na asno. Ito po ang sinulat ni Propetang Isaiah na kung ating pong nanamnamin sa ating puso. Katulad po na si Propetang Isaiah ay sinusulat niya ang ating karanasan ngayon. Mga babaeng pabaya, marami po dyan sa labas. Paano po ba yung pabaya? Pabaya! Lumaki ang anak kong lalaki, kung hindi. Mamatay kung mamatay. Babaeng pabaya, sino kasama mo sa buhay? Bakit? Kasal o hindi kasal, naghihiwalay. Di hiwalay kung hiwalay. What for? Babaeng pabaya. Kung ano lang ang nandyan, nandyan lang. Huwag na tayo maghanap pa ng kung ano. Kung ayaw mo kainin na nandyan, magutom ka sa buhay mo. Marami po tayo ang naririnig na mga babaeng pabaya. Siguro po dahil resign na sila sa mahirap. Hindi nila kayang isipin sa nangyayaring kahirapan sa ating kapaligiran. Hindi na nila kayang isipin na may kalutasan. Kaya pabayaan na lang sila. Anong mangyari? Nangyari. Kaya siyera-siyera. Pinantinuro sa atin ng mga Espanyol. Ngunit hindi po ito nagtatapos ang pagiging pabaya.
Dahil meron pong bunga. Lahat po ng ating ginagawa dito sa mundo, hindi po tayo makakaligtas sa salita ng Panginoon na nagsasabing, as the earth, sit down and harvest time. As the earth remaineth, sit down and harvest time will prevail. Hanggang ang mundo ay mundo, ang pagtatanim at ang pag-ani ay mananatili. At kung ano ang iyong itinanim, ay siyang iyong aanihin. So, hindi po dapat na mayroong pabaya. We have to treasure everything that we have in life. At katulad po ng pagkakaisa natin dito, tinitreasure po natin itong ating sitwasyon. Kasi, hindi po natin iniisip na tayo'y nananalig sa tulong ng iba. Tayo po'y pinagpapala ng Diyos upang tayo maging pagpapala naman sa iba. Tingnan po natin ang ating kamay. Ito po, pwede natin sabihin, ito ang ating kalakasan. Ito mga kalakasan natin yan. Pero meron pong in-between ng ating kamay. Ibig sabihin, ito ay kahinaan natin. Ito'y kailangan natin. Ito ay hindi natin kayang gawin. Ito ay kailangan natin ng tulong ng iba. Kaya po, itong isa nating kamay naman ay iganon nga po natin para maging illustration natin na ang bawat isa ay makakatulong sa bawat isa. Hindi po natin sasabihin na, bayain na lang yan. Hiwalay kung hiwalay. Hindi po ganun. Ano ang magagawa natin upang maiayos ang sitwasyon natin sa ngayon? Kaya nga po, meron tayong kapahayagan ngayong umaga. At pasalamat tayo kay pastor natin na idinidiin niya sa kanyang pangangaral ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dahil dito po sa ating unang sa nabasa natin ang problema ng mundo sa mga babaeng pabaya at ano ang hinihintay nilang mahirap na kalalabasan ng kanilang pagiging pabaya, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa buong kapaligiran. Ito pong ating pinapag-aralan ngayon ay pwedeng isipin natin para sa ating kapaligiran at pwede rin naman natin para sa ating sariling espiritual na pamumuhay. Meron po ba tayong kakilala na pabaya? Linggo ngayon, ang sarap namang matulog kasi galing ako sa concert kagabi. Pwede naman mag-excuse sa Panginoon na kasalanan nga pinapatawad. Yung absent sa church, pwede naman. At saka si Pastor Letty magpipreach, ay naku, ayoko nga. Uutos, saan ba tayo kung anong gagawin? Tutulog na lang ako. Pabaya! Ang ating pong what we have promised, what we have vowed to God, is still remains. Yung po ay nakasulat at hindi po yun nabubura. Ano po ba yung pangako natin sa Panginoon na ipinagwalang bahala na lang natin? Katulad po natin ay babaeng pabaya. Hindi po natin ginagawang seryoso ang ating kaugnayan sa Diyos. Na dapat yun ang pinakauna sa ating buhay na gawin nating seryoso. Dahil ang buhay natin po dito sa lupa, kahit umabot ako ng 120,
ay maikli lang po yun. Compared to the eternal life na susuungin, na harapin ng bawat isa. Pagkatapos po ng kamatayan dito sa lupa, dalawa na lang ang alok. Dito sa mundo, maraming alok. Pwede kang yumaman, pwede kang tumanyak, pwede kang pogi, pwede lahat yan. Pero pagdating sa katapusan ng buhay, aharap tayong lahat sa Panginoon at dalawa lamang ang patutunguhan. Kung makikita ng ating buhay, aklat sa ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, well done, and faithful servant, enter to the kingdom of the Father. Pero kung nagpabaya, iba na ang patutunguhan. Kaya ito pong buhay natin dito sa lupa ay pagkahanda. Katulad ng isang libro, tayo po'y gumuguhit ng isang libro na binabasa ng Panginoon. Kaya hindi po tayo dapat maging pabaya. Mula po sa verse 15, ito po ang sagot. Ito po ang magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil kahit ang kapahayagan na sinulat ni Propetang Isaiah sa pasimula ay malungkot at mahirap o masakit pakinggan, meron pong pag-asa. Amen. Hallelujah! Ngunit minsan pang ibubuhos sa atin ng Espiritu. Ang sagot po sa lahat ng nangyayari, maging sa ating kapanahunan, ay ang pagbubuhos ng banal na Espiritu para sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya po hangarin natin na sa pag-awit natin kanina, mamaya ibidiretso po natin yun, that the Shekinah glory of God, we desire for it, and it will come down, it will come down, it will come down, because it is God's promise. Kailangan lang handa tayo. Ako po, dahil ako po ay walang nag-share sa akin ng good news. Paano ako na-born again? Meron po akong nabasa, kasi mahilig po akong magbasa ng libro, na Don't Limit God, Hunter Publication. Binasa ko po yun. At nagtatanong ako sa Panginoon. Sabi ko, bakit ang Diyos ng... Bakit ang Diyos ng mga Amerikano ay kumikilos? Sumasagot sa kanilang panalangin. Ang Diyos ng Pilipino, isa lang At saka Diyos ng Amerikano, Panginoon, makikipag-usap ako sa iyo ngayon. Dahil nakikipag-usap ka sa mga Amerikano, kakausapin mo rin ako. Amen. Ganon po ang pangyayari kung paano ko nakakilala sa Panginoon, Diyos na buhay. Kahit na sa mahabang panahon, ako po ay religyosa. 10 years old pa lang po ako nagtuturo na ng katisismo sa simbahan sa mga bata. Pero, ewan ko kung anong klase ang aking ugali. 30 years na po ako nung ako'y makakilala sa Panginoon. At paano ko natanggap ang bautismo ng banal na Espiritu? Ako po'y nakasakay sa bus. Ako po'y nananalangin. Ako po'y tenting na nakikipag-usap sa Panginoon. Hanggang maya-maya ay iba na ang aking nararamdaman. At iba na ang aking nakikita. Ay iba na ang tingin ko sa mga tao sa aking kapaligiran. Amen. Hindi ko po alam na yun ay bautismo ng banal na Espiritu hanggang ako ay makakita na ng simbahan at naunawaan ko ang mga nagaganap sa buhay ng Kristiyano. Kaya ganun din po,
Halimbawa, tayo po ay pangalawang linggo na nag-aaral tungkol sa banal na Espiritu. Kahit po kayo naglalakad, pwede kayong mabaptize ng Holy Spirit. But if our pastor will decide a place or a day upang tayo sama-samang manalangin at maghintay sa banal na Espiritu, then it will be a great experience. Kasi po, nangyari yan sa amin, missionary day, missionary meeting sa Kainta. Ako po yung huling speaker, kasi seminar po yun. Ako po yung nananalangin pa lang. Yung 200 na mga estudyante ay nagpaksa ka na. So, tumawag ako, mga pastor, help me. Hindi ko kaya to. Ipanalangin natin sila. So, may pastor na dumating at tinulungan akong mag-lay hands sa mga estudyante. Hanggang hindi pa ako natatapos, ay pinatawag ako ng office sa opisina. Yung po pala ay grupo ng silent type. At sinabihan ako na yung kanyang baksak-baksak hindi namin yung pinaniniwalaan. Hindi po ako sumagot. Meron pong isang katropa nila na sabi niya, bayaan mo ako sumagot. Nang tumawag si Pastor Letty ng tulong dahil ang mga bata ay nakapaksak na, isa ako sa tumulong. Ang sama ng loob ko lang, bakit si Pastor Letty, hinarap ako at nilayas ako, at ako'y bumaksak. Sama daw ng loob niya sa akin dahil sabi niya, ano ba ito si Pastor Letty? Hindi niya alam na ako'y pastor. Bakit niya ako nilayas? Pero mga kapatid, sabi niya, nagpatutuan na siya, nung ako'y bumaksak, heaven pala, ayoko nang bumangon. So the meeting was adjourned. Hallelujah! Ito po'y nangyayari. Ito po'y nangyayari, schedule natin o hindi. But the Holy Spirit, as we welcome Him, He will move according to His plan and purpose in our life personally and in our church corporately. Amen. Ito pong verse 15 ng Isaiah 32 ay ang solusyon maging sa ating kapaligiran at solusyon sa ating personal na buhay. Na huwag na po tayong maging Kristiyanong pabaya. Hindi lang po babae ang pabaya. Pati po lalaki may pabaya. Okay. Kailangan po sa ating buhay ay hangarin natin na ang banal na Espiritu ay to pour out upon us and envelop us and fill us. Kaya nga po yung ating panalangin, let that Shekinah glory of God come down. And we are standing and we are waiting. Yan. Yun ang ating panalangin. Pwede nyo kantayin yan kahit sa kayo naroon and you can feel the Holy Spirit will come. At ang verse 16 po ay ang magiging resulta sa buhay ng tao o sa ating kapaligiran the moment na ang banal na Espiritu ay lumukob na sa atin. Ano po ba yung resulta? Verse 16. Ang katuwiran at katarungan ay maghahari sa lupain. Amen. Wala po tayong hinahangad, kundi ang katarungan at katuwiran ang maghari sa lupain. Katuwiran at katarungan. Katuwiran. Kailangan po natin ito sa ating buhay, unang-una, na tayo ay mabuhay sa katuwiran
at tanggapin natin ang katarungan na bunga ng ating katuwiran. Dahil tayo nabubuhay sa katuwiran, ang bunga po nito ay katuwiran, katarungan, maghahari sa lupain. Katarungan. Hindi po tayo ang kumikilos upang matanggap natin ang katarungan. Ito po ay binibigay sa atin samantalang tayo nabubuhay sa katuwiran. Bawat katuwiran ang gagawin ng bawat isa, kaya iiral ang katahimikan at kapanatagan magpakailanpaman. Amen. Ito po napakagandang buhay na pangako sa atin ng Panginoon, samantalang pinapayagan natin na ang banal na Espiritu ang kumilos sa ating buhay. Ang ating pong buhay bilang Kristiyano, mula nang tanggapin natin ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at kahatid ng ating buhay, ang banal na Espiritu po ay sumasa atin. And then, binayaan po natin yung katuwiran at ang katarungan sa ating buhay. Akala natin, binayaan lang natin na ang pagiging born again is, bata pa naman ako, matagal pa akong mamatay. So enjoy mo na ako sa buhay. Kung ganun ang katuwiran ng iba, para kang dinala ka na ng Panginoon sa palasyo, pero nanatili ka lang sa gate. Enjoy ka na lang sa gate. Hindi ka nakapasok sa loob. Kasi, pabaya ka. Hanggang doon ka lang sa gate. Hindi pwedeng tumira ang tao sa gate lang. Or, ginawa natin na ang banal na Espiritu ay pinaupo lang natin sa salas ng ating bahay. At tayo kumikilos ayon sa ating kagustuhan pa rin at ating plano pa rin. Ngayon, sa ating pagpatuwirang pag-aaral tungkol sa banal na Espiritu, kailangan sa lahat ng ating iniisip, sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating even we drink and eat and sleep, let it be for the glory of God na ang banal na Espiritu ang gumagabay sa ating buhay. Ibig sabihin, huwag po nating bayaan ang regalo ng Panginoon sa atin na nakaupo lang sa salas ng ating bahay. Kailangan siya ay malayang makakakilos sa lahat ng aspeto ng ating buhay upang ang resulta na pangako niya ay dumating sa ating buhay at sa ating kapaligiran. Okay, righteousness and peace. 17. Bawat katuwiran ang gagawin ng bawat isa, kaya iiral ang katahimikan, kapanatagan magpakilanpaman. Okay. Ang bayan ng Diyos ay malalayo sa kabalisahan at mamumuhay ng matiwasay. Amen. Wala na pong kapayapaan na ang tao ay madarama, kundi alam niya na ang banal na Espiritu ay sumasa kanya at gumagabay sa kanya at sa kanyang buong pamilya sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Verse 17, ito po ang resulta, iiral. Okay, 18. Ang bayan ng Diyos ay malalayo sa kabalisahan at mamumuhay ng matiwasay. Ang verse 20, maging maligaya ang lahat dahil sa masaganang tubig, malawak na pastulan. Napakaganda po ng pangako ng salita ng Diyos sa atin sa panahon na ang banal na Espiritu ay sumasa atin at binibigyan natin siya ng pagkakataon na kumilos sa ating buhay. Para kung sa iba, marami po akong napupuntahan at iisa ang tanong ng marami. Pastora, bakit yung kakilala ko sa punta ng Kristiyano? Ganon pa rin.
Liwanatin po natin ito. Tinuro na po sa atin ni Pastor Anthony at tayo po'y maligayang tanggapin ang katotohanan ito. 1 Corinthians 6:17. Katotohanan po ito na ating tanggapin at ipamuhay. Paano ba ang sabi? Ang nakipag-isa sa Panginoon ay naging kaisa niya sa Espiritu. Sino po ba ngayon ang Espiritong gumagabay sa inyo? Walang iba, kundi ang banal na Espiritu. Come, Holy Spirit, we need you. Pag-isip pa lang po natin sa umaga, we enjoy the presence of the Holy Spirit and sing. Diba? Sa halip na magreklamo tayo, sa halip na maging autopilot tayo pag-ising sa umaga, i-welcome naman natin ang Holy Spirit upang makita natin na may kakaibang mangyayari. Hindi na po tayo autopilot araw-araw, kundi may mga bagong nagaganap sa ating buhay. Bayaan po natin ng banal na Espiritu ang gumabay, kumilos at maghari sa ating buhay, sa ating iniisip, sa ating gagawin, sa ating pananalita. Mayroon pong pagkakaiba sapagkat alam na natin na hindi na tayo yun. We are joined with Jesus with one Spirit. Wala na pong ibang Espiritu na kumikilos sa ating buhay. 2 Corinthians 3:16. Ano po ba ang ginagawa ng banal na Espiritu sa ating buhay? The Spirit. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, maalis ang talokbong. Sige, tuloy. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu at ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kakayanan. Meron pa. I-summarize ko na lang po. The Spirit of God gives us life. Sabi po dito, bago sa mga salitang yun, sa panahon ng Panginoong Yesus, ay sa panahon ni Moses, nang siya yung face-to-face, nakipag-usap at nanatili sa presensya ng Diyos, nung siya bumaba mula sa pakikipag-usap sa Diyos, ang kanya pong mukha ay nagniningning. Kaya kailangan takluban yung kanyang mukha para yung makakausap sa kanya ay hindi masilaw. Pero tayo po ay hindi na kailangan ng talokbong. Inalis na po sa atin ang talokbong at tayo ay we can face and we can talk to the Holy Spirit, and the Spirit of the Lord gives life. And sa verse 6, make us able ministers. Hindi ko po mabasa, maliliit. Sa ang banal na Espiritu na kumikilos sa ating buhay, nagbibigay buhay, at nagbibigay sa atin to be able ministers, 2 Corinthians 3:6. Okay. Niloob niya kami maging lingkod ng bagong tipan, tipang hindi nababatay sa kautusan, na titik kundi sa Espiritu, sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Ang Espiritu na sumasa atin ay nagbibigay buhay. Kaya yung buhay po natin
ay nagiging instrumento upang itang mga tao na naroon pa sa kadiliman at kamatayan ay madalas sa buhay na walang hanggan sa magitan ng ating buhay na ginagabayan ng banal na Espiritu na siyang nagbibigay buhay. So that we will be able ministers of the gospel of the Lord Jesus Christ. Okay, John 6:63. Ni-isa-isa po natin ito, pero nabanggit na po ito ni Pastor Anthony. Review daw po ay mahusay na teacher. So tayo po ngayon ay nagre-review upang madamanan natin sa ating buhay ang banal na Espiritu na ating napag-uusapan. John 6:63. Okay. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. It is the Spirit that quickens God's Word. Upang ang banal na Espiritu ay maging buhay, masigla, active sa ating buhay, alam po natin na ang kanyang kailangan ay ang salita ng Diyos. At samantalang binabasa natin ang salita ng Diyos, ang banal na Espiritu nagbibigay sa atin ng kaunawaan sa buhay na ating binabasa. The Spirit quickens God's Word upang ito'y ating maunawaan. The Spirit of the Lord Jesus Christ. The Spirit, ito po ang ating hindi kakalimutan. Kunin po natin sa Romans 8. Romans 8, simulan natin sa verse 11 muna. Huwag po natin itong kakalimutan. Napaka-importante po sa ating buhay. Romans 8, simulan po sa 11. Kung nananaan sa inyong Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo, ang Diyos din yan ang magbibigay ng buhay sa inyo, sa inyong mga katawang mamamatay sa magitan ng kanyang Espiritu nananahan sa inyo. Makapangyarihan po ng banal na Espiritu na siyang sumasa atin. Dahil itong banal na Espiritu na ito, na galing sa Ama, siyang bumuhay. Ang Espiritu na bumuhay sa Panginoong Yesus mula sa mga patay, ay siya rin namumuhay sa atin. Hallelujah! Kaya nga po, masasabi natin, dahil ang Panginoon ay sumasa sa atin sa magitan ng banal na Espiritu, meron pa po is there anything that could come against us? Meron pa po ba? Tahimik ang mundo. Nakakagulat po ng Espiritu na sumasa atin ay siya ring Espiritu na siyang bumuhay sa Panginoong Yesus mula sa kamatayan. Kaya hindi po imposible na kung gagamitin tayo ng Panginoon na bumuhay ng mga patay, posible po yun. Kasi hindi tayo yun. The Spirit of God that raised Jesus Christ from the dead is the same Spirit that lives within you. Ano pong pabo ang kailangan natin? Verse 12 ng 8. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa ayon ng laman.
May banal na espiritu na kumikilos sa ating buhay. Ang pag-aaral po natin ito ay mukhang nakakagulat at mahirap agad intindihin. Patuloy po tayo sa Salmo 104, verse 30. Sa panahon po ni David, ay pinapahayag po na ang kilos ng banal na espiritu. 104:30. Taglay mo ang katangiang buhay mula sa ibig. Buhay nila na ibalik. The Holy Spirit, with the Holy Spirit upon you, 104:30. Paano ba yun? Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Tagumpay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. With the Holy Spirit poured out upon us, God will renew the face of the earth. Taglay mo ang katangiang buhay mula sa... Pakikuha sa English. Because sa English po ay sinasabi na with the Holy Spirit poured out upon us. Sige, tutuloy natin hanggang sa 35 yan. God will renew the face of the earth. Thou sendest forth thy spirit, and they are created, and they renewest the face of the earth. Amen. Sa pagbibigay ng Panginoong Ama ng kanyang banal na espiritu, which spirit they are created. Ang kalooban ng Panginoon ay nagaganap sa ating kapaligiran, and renewes, binabago niya ang mga nagaganap sa mundo. Amen. When we acknowledge the presence of the Holy Spirit in every situations that we are, then we can see that God is renewing everything around us. Amen. Wala pong mag-amen. Imposible ba? Tumayo ka lang. Kung may nag-aaway, tumayo ka lang. Kahit hindi ka muna magsalita. But God can use the Holy Spirit to move in the lives of those people na nag-aaway. And He will renew everything. He will renew the mind of those persons na nag-aaway. Kaya kailangan na alam natin sino tayo. Alam natin ano ba yung meron tayo. Alam natin na ano ang ginagawa ng Panginoon samantalang tayo tumatayo sa Kanyang kapangyarihan. He can renew. Ay, marami pong patotoo. Okay. Meron pong bagong lipat po kami sa Cubao, sa squatters area. Dahil bigla po kami pinailalis doon sa inuupahan namin sa Busquillos. Dahil kami po ay nag-start ng Bible study. Nagalit yung may-ari ng bahay, kami daw po yung maingay. So, ang ginawa nila para mapaalis kami agad, lumipat sila agad-agad. E di kailangan, ang dami po namin. Kaya wala kaming napuntahan. Doon po sa squatters area, nakabili kami ng squatter ng bahay. Eh di nag-start po ako ng Bible study sa mga bata. Alam ko po doon sa likod kasi squatter, naririnig mo yung mga away-away dyan, naririnig mo yung mga hilik ng kapitbahay. Meron pong bata na nag-request sa akin. Sabi niya, Pastora, pwede pag-pray mo ang tatay at nanay ko. Ay, totoo naman, pag nag-away yung tatay at nanay nila, patayan na. Umiyak yung bata. Sabi ko, sige, pag-pray kita. Ay, salamat po.
Tapos namin pag-pray, tumahimik ang mundo. At yung tatay na dati ay pabaya, na nagpapaigib pa ng tubig para maligo, ay nagtrabaho na sa barangay. Oh. God can renew the face of the earth. Kung tayo kikilos ayon sa kalooban ng Panginoon, alam natin ano ang magagawa ng Diyos samantalang tayo kumikilos ayon sa kanyang kalooban. God will renew the face of the earth. Tayo po ay kailangan kumilos. Salamat po sa buhay ng ating pastor na meron tayong crusade sa December 16. And we will believe that God will renew the face of that whole barangay, of that whole situation sa buhay ng mga tao at maging sa mga barangay na kumikilos at nangangalaga doon. Kaya kailangan po, tayo laging kumikilos, laging tayo nagpipresent ng self because we know that God can do great and mighty things. And the 31, the glory of the Lord shall endure forever. The Lord shall rejoice in His works. The glory of the Lord will be shown. Kung tayo po'y kumikilos, tayo po'y nagpabahagi ng magandang balita ng kaligtasan sa maraming tao. Tayo po ay tumutupad ng kalooban ng Diyos at ang Panginoon po ang kanyang let the Shekinah glory of God come down. Samantalang ipinapahayag natin ang salita ng Diyos at ang kanyang banal na Espiritu ay kumikilos. Verse 32. Kailangan lamang, ito yung bahagi natin, kailangan ay magpatuloy tayo. Kailangan magpatuloy tayo na magpuri. Naawitan natin si Yahweh. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. He looked on the earth, and it trembled. He touches the hills, and there is smoke. 35. Ito ang pangako ng Panginoon. Lahat, ano yun? Let the sinners be consumed on the earth. Basahin ko lang sa Tagalog. Ang lahat ng masasama sana'y alisin sa daigdig, ang dapat ay lipunin na upang sila ay maalis. Si Yahweh ay purihin mo kaluluwa ko, purihin mo ang Panginoon, purihin mo siya. Hindi na po natin mapipigilan ang pagpupuri. Kasi ang banal na Espiritu ay kumikilos sa atin upang papurihan natin ng Diyos. Napag-aralan na po natin yan, na lahat ng biyaya ay pinagkaloob na sa atin ng Panginoon. Ang atin lang po tungkulin ay magpuri. That in this life that God has saved and blessed will continue to praise the Lord. Yun lang po ang hiling sa atin ng Panginoon, na tayo lumapit sa Kanya na may pagpapasalamat sa lahat ng panahon. Dahil pinuspos na niya tayo at wala na tayong kailangan. Sa mga pag-aaral po natin, ating maunawaan at ating madama na tayo po nasa Garden of Eden na. Doon po sa Garden of Eden, all of perfection was there already. Wala na pong hihilingin ang tao dahil pinagkaloob na ng Panginoong Ama sa tao ang lahat ng kailangan. Sa ating pong kapanahonan, napag-aralan na po natin sa ating mga previous na pag-aaral, na tayo po'y pinuspos na ng Diyos sa pagitan ng Panginoong Yesus na siyang namumuhay sa atin. Ano pa po bang ating hinahangat? Ano po bang hinahabol pa natin sa buhay nito?
we end with this, and we call that we will sing Shekinah glory of God. Shekinah glory of God, come down. Ang pangako po ng Diyos, babasahin ko na lang, and hangarin po natin ito. Kahit po saan tayo naroon, ito po'y magaganap. Acts 1:8. At ito po'y pagpapatuloy pa rin natin sa mga susunod na mga pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Yung pong crusade natin is Italian. Simula lang po yan. Yan po ang ating Jerusalem. Pupunta po tayo sa Judea, pupunta po tayo sa Samaria, mag-crusade din po tayo sa ibang lugar. Amen! And God will renew the face of the earth. Kahit ano pa ang plano ng kaaway, God can renew the face of the earth. Let the glory, let this Shekinah glory of God come down. Here we are. Oh, hallelujah. At habang tayo po'y umahangin kasama nila, bayaan po natin ang tapyo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumahatin, tanggapin po